Ang verse na nakita ko dito na binigay ng Lord is 1 John 1:7. Pero bago yan ay tayo po muna ay manalangin. Yumuko po tayo. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy kita na pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Father God, sa oras na ito, itago mo lamang ako sa iyong likuran at ang iyong pangalan ang may taas sa buhay ko. And Lord, i-bless mo ang iyong mga salita. Bigyan mo ito ng kapangyarihan upang ito ay ma-absorb ng aking mga kapatid at maisapamuhay ng bawat isa. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, hallelujah. Ang sabi nga sa ating maikling mensahe is 5 to 7 minutes only. So, in 1 John 1 verse 7, sa English ko ito basahin. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At ang title po ng maikling mensahe ay Walking in the Light. Amen? Dito mga kapatid, pinapakita dito ng Lord na nung tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, we are now in the light. Amen? Kasi before, we are in the darkness. Hindi kilala natin ang Panginoong Hesus, but we don't have any relationship sa Kanya. So dito, paano po ba na ang Panginoong Hesus ay nasa ating buhay na? Paano natin panatilihin ang light na yan na patuloy magliliwanag sa buhay ng bawat isa sa atin? Kasi kay Christ na tayo eh. Una, huwag nating kaligtaan na basahin ang kanyang salita sa araw at gabi, or hindi lang, as long na may time, mag-meditate po tayo para hindi tayo mapalayo sa light. Palagi tayong connected sa Kanya. Amen? At pangalawa, by obeying God. We are walking in the light. Kapag tayo sumunod sa Diyos, binawaksi na natin ang mga kasalanan. Ayaw na natin ng kasalanan. Dito na ako kay Lord kasi siya na ang ilaw ng aking buhay. Hindi na yung mga nagdadala sa akin sa kadiliman, kundi si Jesus Christ na ang aking torch ng buhay ko. Amen? Another one is, if you are in the light, makikita, ma-observe ng mga tao that your character may pagbabago, mga kapatid. Kasi you are in the light. Who is the light? Jesus Christ. And what are the characters of Jesus Christ? Nasa sayo na. The ninth fruit of the Holy Spirit is within you. At ito ay isinapamuhay mo na. Mga kapatid, ito ang nakikita ng mga tao sa atin. Kung ikaw ay nagiging reborn o na-reborn ka na ng Panginoong Hesus, your attitude is totally changed by the light of the Lord Jesus Christ. Kahit hindi mo sila sabihan, alam nila na nagliliwanag ka. Sila na ang magtatanong, ano kaya ang sikreto ng kapatid? Dahil siya ay umiilaw. Siya ay mabuti. Amen? And the last one is, mga kapatid, we are the reflection of God's character. Palagi natin isa sa puso iyan na reflection tayo
kung ano ang Diyos natin na sinasamba na buhay. We are the life. We are the life na tayo ay example ng karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. And last one. Allowing God. Hayaan natin. Kasi ang pag-change sa buhay natin, hindi yan magic. Hindi yan isang araw lang. Kundi, ang changes natin is day by day or oras-oras, allowing God to change our attitude. Ang pag-change ng attitude or character natin, mga kapatid, hindi natin kaya. Kapag tayo ay sabi natin, baguhin ko na ang aking character, no. Hayaan natin na ang Panginoong Jesus ang magbago ng ating attitude, ng ating character, at hindi tayo. Amen? At yan lang po. At ang pinapakita dito ng Lord, palagi na isipin natin na ang Diyos na ating sinasamba, He is the light, He is the lamp of our life always. At hindi na tayo sa darkness, kundi only God, only Jesus Christ, the torch of our life. So glory to God po, sa Kanya ang kapurihan.